over po, Pastora. Thank you. Praise the Lord! Magandang umaga po. Thank you, Sister Edna. At magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa mga bago nating mga kapamilya mula po sa Bais City Jail. Pakaway naman mga kapatid, kung naririnig niyo po ako, praise God! Ayan, klaro-klaro po tayo sa lahat ng ating mga kapamilya from different stations and BJMPs. Salamat po at tayo po muli ay binigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon po para po sa ganun ay makapakinig ng kanyang mga banal na salita. Amen? So bago po tayo magpatuloy mga kapatid, samahan po muna ninyo ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah! Salamat po o Diyos sa pagkakataon ito na ibinigay mo sa bawat isa sa aming Panginoon na magtipon-tipon para sa iyong pangalan o God, para po ikaw ay papurihan, para po kami ay maturuan Panginoon. At Lord, alam po namin na ang iyong salita ay buhay at ito po Panginoon ang siyang magpapakita sa amin kung sino po kami sa inyo Panginoon. At Lord, kung ano man po ang maging epekto ng salita mo sa buhay ng bawat isa, whether ito po ay maging correction, isang review po Panginoon, or isa pong guide po para po sa ganun ay maiayos at maitama ang aming buhay. Lord, it's our prayer that let it be, let your will be done, O God. At Lord, pagpalain mo ang bawat isa as just use me as your instrument, O God, at gawin mo matabang lupa, Panginoon, ang puso ng bawat isang makikinig. Salamat po, O Diyos, ang Espiritu Santo mo, Panginoon, ay inaanyayahan namin muli para kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito mga kapatid ay kung ano po yung tamang daan at tamang pundasyon. Alam ko po, kaya po tayo nandito sa Bible study na ito kasi gusto nating makarating sa kaharian ng Diyos sa langit. Sino po ba yung gustong makarating sa kaharian ng Diyos sa langit? Ayan, almost all, di ba? Lahat tayo gusto natin sa langit ang pupuntahan natin. Wala pong may gusto na pupunta sa impyerno. Kahit wala pa man sa atin ang nakarating sa impyerno, pero alam natin na ang impyerno po ay isang lugar para po sa paghihirap or para po sa talagang sobrang paghihirap po ang nandoon, no? Torture, ano? Pero ang tanong mga kaibigan is that paano po ba tayo makakarating sa kaharian po ng langit na yun po yung inaasam-asam ng bawat isa sa atin. At ang salita po ng Diyos, siya lamang ang pwedeng makapagbigay ng tanging daan, ng tanging paraan para malaman po natin ang ating gagawin. Amen? So ngayon po, inaanayahan ko po, hinihiling ko po na mag-focus po tayo, sa salita ng Panginoon. Mamaya na po tayo mag-usap. After po ng Bible study natin, we have all the time na makipagkwentuhan po sa ating mga katabi. Kaya okay po ba yun mga kapatid? Pa-thumbs up naman kung okay. Ayan. So okay po sa ating lahat. Di bali po mga kapatid, ang Bible study po natin will just end in a little while. Hindi po tayo magtatagal. Kaya bigyan po natin ng tamang focus ang ating Panginoon. Amen? Sabi po ng Ecclesiastes chapter 7 verse 29. Tingnan po natin ang nakasulat sa Ecclesiastes chapter 7 verse 29 na sabi niya, John, this only have I found. God made mankind upright, but men have gone in search of many schemes. Ang ibig sabihin mga kaibigan, ang Panginoon ginawa niya ang tao na banal, ang Panginoon nilikha niya ang tao na upright, walang kasalanan, perfect. Kaya yun po yung pagkakalikha ng Panginoon kina Adan at Eva. God made them perfect in His image and in His likeness. Wala pong kasalanan, wala pong bahid ng mali sa pagkakalikha nila Adan at Eva. Pero nung nalinlang po sila ng demonyo, ayan, nagkaroon na po ng kasalanan dito sa mundo hanggang ngayon sa generation po natin. And it's the same po na sinasabi ng Panginoon sa atin na tayo po ay nilikha ng Diyos na kawanis niya. Nilikha po tayo ng Panginoon na perfecto, wala po sanang kasalanan. Pero ngayon po, dahil sa dami ng gustong marating ng tao, sa dami ng gustong mapuntahan ng tao, sa dami ng gustong makamtan ng tao, hindi po
po natin namamalayan na nagkasanga-sanga na po yung ating buhay, na hindi na po natin namalayan na yung ating ginagawa ay hindi na po nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya yan po, nagkaroon na po, nagkasala na po tayo sa Panginoon, nagkasala pa tayo sa mga tao. Kaya yan, kung ano yung tinatamasa natin ngayon ay bunga po ng mga mali nating desisyon, mga mali nating pananaw sa ating buhay. Pero salamat sa Diyos, mga kaibigan, dahil akala natin yung buhay natin na wala ng saysay, akala natin yung buhay natin na wala ng direksyon, ay meron pa pala. Meron pa pala dahil binibigyan po tayo ng Panginoon ng opportunity na itama at iwastupo ang ating mga buhay. Kaya salamat po sa inyong pagdalo. Alam niyo po mga kaibigan, sa bawat oras at bawat araw na kayo po ay umuupo para makapakinig ng Bible study ng Panginoon, tinatandaan po yan ng Diyos. At alam niyo po, kada every sacrifice na ginagawa po natin para sa Panginoon ay tutumbasan po ng Panginoon ng pagpapala. Kaya hindi po sayang, sabihin mo po sa katabi mo, hindi sayang ang iyong pag-upo ngayon. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Ayan. Yan, salamat. Hindi po sayang ang ating pag-upo ngayon sa sahig, sa inyong mga selda. Ayan, meron pang mga nasa loob ng kanilang mga selda, yung mga kapatiran dyan sa Rodriguez. O, at least yung iba nasa labas sila, nasa hall sila. Pero bawat sakripisyo natin, kahit mainit ang lugar po kung nasaan kayo, bawat sakripisyo po natin ay pagpapalain po ng Panginoon. Kaya, sabi nga dito, dahil sa dami ng gustong makamtan ng tao, hindi natin alam na wala na gumawa tayo ng sarili nating daanan at yung daanan na yan ay palayo ng palayo sa ating Panginoon. Kaya nagkasanga-sanga yung ating buhay, nagkaroon ng consequences yung ating mga actions. Kaya yan po ang isang dahilan mga kaibigan kung bakit po tayo nagdurusa sa mundong ito. Okay? Pero sabi ko nga kanina, merong paraan, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon. At kung babasahin po natin ang Matthew chapter 7, verse 13 and 14, ano po ang sinasabi ng Panginoon dyan? Sabi niya, "Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it." O, tigil ko muna tayo dyan. May gustong ipahiwatig ang ating Panginoon mula po sa bersikulo ito. Sabi niya, pumasok kayo sa makipot na daanan. Sabi niya sa mga tao, at kasama po tayo doon mga kaibigan. Enter through the narrow gate. Pumasok kayo sa makipot na daanan. Yun ang piliin nyo na daraanan, yung makipot na daanan. Kasi sabi niya, malawak yung daan na patungo sa kapahamakan. Malawak yung daan that leads to destruction. Malawak yung daan na patungo sa kamatayan. At ang nakakalungkot, sabi niya dyan, and many enter through it. Mas marami ang pumapasok sa malawak na daanan na nagtutungo sa kapahamakan at kamatayan kesa doon sa makipot na daanan. Kung babasahin natin yung susunod na bersikulo, sabi niya, "But small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only a few find it." Tignan ninyo yung comparison ng dalawang daanan na ito. Yung malawak na daanan, yan ay patungo sa kapahamakan, pero marami ang gustong pumunta, marami ang pumapasok, marami ang gustong dumaan doon. Pero yung makipot na daanan na sinasabi ng Panginoon, na daraanan po sana ng bawat isa sa atin, ay patungo po ito sa buhay na walang hanggan. Pero kahit napakaganda ng patutunguhan, napakaganda ng ending, kokonti lang ang may gusto na pumasok doon. Only a few find it. Kaya ito po ang mensahe ng Panginoon ngayon para po sa atin mga kapatid. Sabi ko kanina, tinanong ko po ang bawat isa, sino po ang gustong pumunta sa kaharian ng Diyos sa langit? Lahat po tayo ay nagtaas. Pero ito po ang katotohanan na nangyayari sa mundong ito. Dahil sa dami po ng ating gustong makamtan, hindi po natin nare-realize na tayo po ay dumadaan sa malawak na daan na patungo po sa kapahamakan. Doon po sa malawak na daan, pwede mong gawin ang gusto mong gawin. Pwede kang maging kagaya ng kalsada, mga kapatid. Alam niyo kung malawak yung kalsada, kung ilang lanes yun,
Pwede kang maging kaskasero, pwede kang maging mayabang sa kalsada, ano? Pwede mong igewang-gewang yung sasakyan mo, and that's okay kasi malawak yung daan. Kumbaga, you have all the right to do that. Pero, it leads to distraction, kaya it also applies sa disiplina sa kalsada. Tignan ninyo kung walang disiplina ang mga tao, kahit malawak yung kalsada, kung walang disiplina, nagdudulot ng disgrasya, nagdudulot ng kapahamakan. Kaya, ganun din sa kalsada na binabanggit po ng Panginoon na kung saan marami ang gustong pumasok. Kasi, doon sa malawak na kalsada, pwede tayong gumawa ng kahit na anong kasalanan. Ano? Pero sorry na lang, dahil hindi po yun ang pinipili ng Panginoon na lalakaran ng bawat isa. Nilalatag po ng Panginoon ang 2 daanan para tayo po ang pumili. At yung pipiliin po natin, yun po ang magde-determine kung saan po ang destinasyon natin. At 2 lang po ang destinasyon ng tao kapag sila po ay namatay. Yan po ay either pupunta tayo sa langit o tsaka sa impyerno. Sa langit, kung tayo po ay mananampalataya sa Panginoon at gagawin natin ang kanyang kalooban at dadaan tayo sa makipot na daanan. Pero sa impyerno, yan po ang patutunguhan ng mga tao na magmamatigas until the end, na ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang bigyang puwang ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Kaya, yan po. Doon sa makipot na daanan, maraming bawal. Kaya makipot na daanan, kasi hindi pwedeng gawin mo ang sarili mong isip, hindi mo pwedeng gawin ang mga bagay na dahil gusto mo lang, kasi makipot yung daanan. Pati nga bagahe, pipiliin mo kung alin doon ang ipapasok mo, kasi hindi lahat ng luggages mo ay pwedeng lumusot, kaya mamili ka. Ilan lang ang pwede mong ipasok. Okay? Kaya ganyan din po sa ating spiritual na buhay. Kailangan maraming bawal, ibig sabihin, ang mga bawal, anything that goes against the Word of God. Kaya yan, kasama na rin po dyan ang bisyo. Kasama na dyan ang mga kasalanan na ating mga ginagawa. Kasalanan na dyan yung mga kasama na doon yung mga pag-uugali na hindi po nakakaaya sa Panginoon. Makipot na daan, kailangan nating alisin lahat ng sagabal para tayo po ay makadaan. Kaya yan. Pero yung makipot na daanan na yan ay patungo po sa buhay na walang hanggan. Kaya tayo po, nilalatagan po tayo ng Panginoon ng choices at naririnig po natin ang salita ng Panginoon ngayon at sabi po ng salita ng Diyos, you will know the truth and the truth will set you free. Yes po, ang katotohanan po ang siyang makakapagpabago sa atin, ang katotohanan po ang siyang makakapagpalaya sa atin. Bakit po ba? Tayo po ay nakagapos sa ating mga isip, yung akala natin ay tama. Kaya nga meron silang pagsasabi dito sa mundo na, maling akala ay nagdudulot ng, marami ang napapahamak sa maling akala. Maraming namamatay sa maling akala. Kasi akala natin tama, ginawa natin. Ayan, napahamak tuloy tayo. Akala natin tama yung pamamaraan para tayo ay yumaman, ay mali pala dahil nakapanloko tayo ng ibang tao. Kaya yan po. Pero salamat sa Panginoon dahil yan, binabago po niya tayo ng unti-unti sa pamamagitan po ng ating pakikinig sa salita ng Diyos. At meron pang 2 bagay na gusto ding ilatag ng ating Panginoon sa atin. Sabi natin kanina, ang pinag-aaralan natin is yung tamang daanan patungo sa kaharian ng Diyos at ang tamang pundasyon. At nakita natin dito na pinapalakad po tayo ng Panginoon sa makipot na daanan. At sabi po niya sa John 14:6, ano po ang nakalagay sa John 14:6? Basahin po natin lahat para lahat po tayo ay makita natin kung ano po ang nakasulat sa Bible para huwag po ninyong isipin na nag-iimbento po tayo ng ating sinasabi. Sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So wala pong ibang daanan, yung makipot na daanan po na yan ay wala pong iba kundi yung daanan na sinasabi po ng ating Panginoong Yesus. Nasabi niya, siya ang daanan, siya ang katotohanan at siya ang buhay. At walang pwedeng pumasok sa kaharian ng
ating Diyos Ama sa langit, kundi sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesus. Kaya yan po mga kapatid, para makarating po tayo sa kaharian ng Panginoon sa langit, kailangan po natin kilalanin ang daanan na itinalaga ng Panginoon para po tayo ay mailigtas. At wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Napakalinaw po ng ating binasa. Jesus said, sinabi po ng Panginoong Jesus, ako ang daanan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay, sabi po ng Panginoon. Kaya ang kaligtasan po mga kapatid ay nakaangkor po kay Jesus. Kaya kung tatanggapin po natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas natin, tinatanggap din po natin ang buhay na walang hanggan na nasa Kanya. Kaya ito po ang hangarin po ng Bible study namin na ito mga kapatid ay para po mapalawak at mapalalim ang ating pagkakakilala po sa ating Diyos. Dahil alam niyo po, hindi po nakakapagligtas ang relihiyon. Ito rin pong simbahan kung nasaan po kami ay hindi rin po nakakapagligtas. Hindi rin po ako nakakapagligtas kahit po ako yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ako makakapagligtas. Ang pagtanging Panginoong Jesus lamang po ang makakapagligtas. Wala pong relihiyon ang makakapagligtas. Ang Panginoong Jesus lamang po ang pwedeng makapagligtas. Kaya salamat dahil ngayon nakikilala natin siya na siya yung daan, siya yung tanging daan, wala na pong ibang daanan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Walang pwedeng makarating sa ibang daanan. Napakaklaro po ng nakasulat. Wala pong ibang daan, wala pong ibang pamamaraan, kundi ang pananampalataya lamang po sa ating Panginoong Jesus. Yan po, mga kapatid, ang sinasabi ng Bible na susundan natin para po sa ganon ay mailigtas po tayo. Pero sabi niya sa Proverbs chapter 14 verse 12, kung titignan natin, Proverbs chapter 14 verse 12, sabi niya diyan, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Ito yung sinasabi natin kanina na mga maling akala natin, na akala natin, okay na yung buhay natin, na akala natin, dahil mabait tayo, wala tayong inaaway, sapat na yun para tayo po ay mailigtas. Or akala natin, na pumapasok tayo sa simbahan, every now and then, every Sunday, ay nagpupunta tayo kasi I believe, there is also a chapel inside the jail, di ba? Meron din kayong mga chapels dyan na pwedeng maging spiritual abode po ng bawat isa sa atin. Akala natin, basta papasok lang tayo doon, okay na tayo. Pero hindi po pala sapat mga kaibigan, dahil hinahanapan din po tayo ng Panginoon ng action. Kaya sabi niya, there are ways that seem right to a man. May mga bagay na akala ng tao ay tama, pero ang ending or ang kahihinatnan naman po ay kamatayan or kapahamakan. Kaya lahat, ang puso po ng tao ay punong-puno din po ng mga planong yumaman, planong magkaroon ng ganito, planong magkaroon ng ganon, planong makarating ng ganito, marating natin yung mga dreams natin sa buhay. Pero yun yung sinasabi natin na kailangan po yung ating mga plano, mga kaibigan, ay naaayon po sa kalooban po ng ating Panginoon. Kasi tignan ninyo po, lahat po tayo ay nagkamali. Hindi lamang po kayo mga kapatid ang nagkakamali. Hindi lamang po kayo ang nakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Tayo pong lahat, and that includes me, lahat po tayo nagkasala dahil yun din po ang sabi ng salita ng Panginoon. Pero ang ipinagpapasalamat natin sa Diyos ay habang pala nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, ay unti-unting ipinapasok ng Panginoon yung tamang pamamaraan, tamang daan, tamang ugali, tamang pag-iisip sa bawat isa sa atin. Kaya yung maling nagawa natin ay pwede pa pala natin itama. Kaya yun din po ang encouragement namin sa bawat isa sa inyo mga kapatid. Kung papahintulutan po ng Panginoon na kayo po ay makalaya, huwag nyo na pong balikan yung mga bagay na inyong ginawa. Huwag na po natin balikan yung mali na nagawa natin, kaya po tayo nakapasok sa bilangguan. Huwag na po natin daanan muli. Lumiko na po tayo, lumihis po tayo sa mga kasalanan na ating nagawa. Gawin na po natin ang mga bagay na itinuturo po ng salita ng Diyos mula po sa kanyang mga salita na naibabahagi po sa Bible study. Amen? At yung dalawang pundasyon naman. Ano ba yung dalawang pundasyon ng buhay ng tao?
Yan naman po ay nakasulat sa Matthew chapter 7 verse 24. Makikita natin dito na alam niyo po ang salita ng Diyos, hindi po niya wala pong kontra. Kaya kung titignan po natin ang lahat ng salita ng Diyos, iisa lang ang pinatutunguhan. Okay? Sabi po ng salita ng Diyos sa verse 24, "Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock." Lahat ng nakikinig sa salita ng Panginoon at ginagawa nila, sinusunod nila, they are putting it into practice, ay naihahalin tulad sa isang tao na nagpatayo ng kanyang bahay sa bato, isang bato na matibay. At ano ang nangyari kung itutuloy natin sa verse 25, makikita natin dito na yung pinatayo ng taong yan sa bato ay dumating ang bagyo, dumating ang ulan, dumating ang baha, dumating ang tsunami, lahat na ng mga calamities ay dumating. Pero nananatili pa rin na nakatayo yung bahay na yan. Bakit? Kasi yung bahay na yan ay nakatayo sa isang matatag na bato. At ang bato na yan, mga kaibigan, ay wala pong iba kundi si Kristo. At ang bahay na yan ay naihahalin tulad po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung buhay po natin, nasaan po nakapundasyon ang ating buhay? Sabi po niya, kung nakikinig tayo, napapakinggan natin ang salita ng Diyos at isinasapamuhay natin, ginagawa natin, we are obeying the Word of God. Tinutupad natin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. For example, napakinggan mo na kailangan mong magpatawad. Ay, sundin mo dahil yun ang salita ng Diyos. Amen? Kung napapakinggan natin na alisin mo yung pagiging mataas mo, ay sundin mo kasi yan ang salita ng Diyos. Kung napapakinggan natin na baguhin natin yung pamamaraan natin, na iwanan na natin yung mga kasalanan na ating ginagawa, ay ito pa rin natin kasi yun yung salita ng Diyos. Kung napapakinggan natin sa salita ng Diyos na dapat si Jesus lang ang sasambahin at wala ng ibang Diyos, ay sundin natin kasi yun ang salita ng Diyos. Kasi sabi niya, kung sino ang gumagawa, sino ang nagkikinig at ginagawa nila ang salita na kanilang napapakinggan, ay yung buhay nila ay nakapundasyon kay Kristo. Kahit dumating ang bagyo, ulan, baha, ano po ang bagyo, ulan, baha, ito po ay mga representations ng pagsubok sa buhay. Ano? Kahit dumaan ang problema, ano? Winaksi ka ng pamilya mo, nireject ka, itinakwil ka ng pamilya mo, yan po ang problema kadalasan po. Yan po ang hinaing ng karamihan po ng mga kapatid namin dyan sa bilangguan, mga kaibigan namin dyan sa bilangguan. Alam po namin na yan po kadalasan ang hinaing ng karamihan sa inyo, na naitakwil na po kayo dahil sa pagkakasala, dahil naipasok na po kayo sa bilangguan, ay marami nang tumalikod sa inyo. Mga kaibigan ninyo, iniwan na kayo, yung pamilya niyo mismo ay iniwan na kayo. At masakit po yan. Alam po namin na masakit po yan. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa pamamagitan po ng Bible study, nalalaman ninyo na merong Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa inyo. Itakwil man po kayo ng lahat ng tao. Pero ang Panginoon, hindi tatalikod kung tayo po ay magbabalik loob sa Kanya. Ang hinihintay lang po ng Panginoon ay ang paglapit lang po natin sa Kanya ng pusa. At gawin natin siyang daanan, gawin natin siyang pundasyon ng ating buhay. Kasi kung yung si Panginoong Yesus ang maging pundasyon ng buhay natin, kahit dumaan ang bagyo, kahit itakwil ka na ng lahat, mananatili kang nakatayo dahil alam mo na mahal ka ng Diyos. Kaya ang buhay po natin, mga kaibigan, hindi po tuldok ngayon. Huwag niyo pong tuldukan ang inyong mga buhay ngayon. Huwag niyong sabihin na dahil nagkasala tayo sa Panginoon o nagkasala tayo sa batas, ayan na yung buhay natin, yan na yung period ng ating buhay na wala nang pag-asa, wala nang kahihinatnan. Meron mga kapatid, dahil merong pagbabago na gagawin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa inyo. At merong nakalaan na kaharian ng Diyos sa bawat tao na mananampalataya, magsisisi at susunod sa utos po ng ating Diyos. Pero kung yung isang pundasyon, dito kung itutuloy po natin yung binabasa natin na isang kwento na yun, yung isang pundasyon ay yung isang tao naman, sabi ng salita ng Panginoon, ang tao naman na nakikinig
nakikinig ng salita ng Panginoon, pero hindi isinasapamuhay, ay parang isang tao na nagpatayo ng kanyang bahay sa buhangin. Alam niyo po yung buhangin, hindi po matibay na pundasyon. Ano po ang buhangin? Ito po ay pera, kayamanan, tao, ano? Kung kapangyarihan. Pwedeng yung pangalan mo ay tinitingala ng tao, akala mo ay untouchable tayo minsan, ano? O kaya mayaman tayo, akala natin okay na yun. Secure tayo all throughout our years here on earth. Pero mga kapatid, ang pera, kayamanan, kapangyarihan, kalakasan, ay parang buhangin lang yan na lumilipas. Hindi po matibay na sandigan. Kasi ang pera pwedeng manakaw. Ang pera pwedeng masunog. Ang mga kayamanan ay masisira. Wala po tayong dadalhin. Kahit saan man po tayo patutungo. Impyerno man po o langit. Kaya mga kapatid, wala pong ibang inilalatag ang ating Panginoon, kundi ang gawin natin siyang daanan, ang manampalataya tayo sa Kanya, at gawin natin siyang pundasyon ng ating buhay. Kaya para kahit ano pong dumating na pagsubok sa buhay ng bawat isa, mananatili po tayong matatag sa ating buhay. Huwag po nating gawing solution ang pagpapakamatay, mga kaibigan. Huwag po. Dahil ngayon po, isinisigaw po namin sa inyo na merong nagmamahal sa inyo. Wala pong iba kundi si Kristo. Siya po yung namatay sa cross. Tayo po sana yung mamamatay sa cross dahil tayo yung makasalanan. Pero dahil sa matinding pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, inako niya lahat yung kasalanan natin. And once and for all, ipinako niya sa cross. Siya na yung naging sakripisyo para magkaroon po ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kaya yung buhay mo, kapatid, tinubos po ng dugo ni Kristo. Hindi po dugo ng animal, hindi po dugo ng baboy ang tumubos, or hindi po dugo ng manok ang tumubos sa buhay mo. Dugo po ni Kristo, ang Diyos ng lahat ng Diyos, ang Hari ng lahat ng Hari. Kaya kaibigan, mahalaga po ang buhay mo. Huwag mong sirain, huwag mong kitilin, huwag po natin gawing solusyon ang pagpapakamatay dahil meron po nagmamahal na Diyos na kayang-kaya niya tayong iligtas kahit po sa mga kaso ninyo. Kung kayo man po ay falsely accused, hindi yung pinaratang sa inyo ay hindi naman totoo at nag-i-struggle kayo na bakit ako nandito, pinaparusahan ako ng Panginoon. Tanggapin natin, mga kaibigan, merong itinuturo ang Panginoon. May milagro na gagawin ang Panginoon sa buhay mo kung magpapatuloy kang mananalig. Let the battle be God's. Sabi ng salita ng Panginoon, hayaan nyo na ang inyong mga bigatin, na ang inyong mga laban ay maging laban ko. Ganyan din po sa kaso ng bawat isa sa atin. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Ngayon po sa umagang ito, wala po tayong ibang hangarin kundi ang ipakilala po at palalimin po ang pananampalataya ng bawat isa sa ating Panginoong Hesus. Dahil hindi lahat po ng nakakakilala, sabi din po sa salita ng Panginoon, hindi lahat ng nakakakilala at tumatawag kay Kristo ng Panginoon ay maililigtas, kundi yung gumagawa lamang po ng kalooban ng Diyos. Sila lamang po ang maililigtas, makakarating sa kaharian ng Diyos. Kaya ito po, mga kaibigan, kaya po tayo nagba-Bible study para malaman po natin ang kalooban ng Panginoon. Para makalaya po tayo sa mga maling akala natin, na akala natin okay na basta tayo pumapasok sa simbahan or basta nakilala lang natin ang Panginoon sa buhay natin, okay na kahit ano nang gawin natin sa buhay natin. Pero ito po pala ang gusto ng Panginoon, ang mapakinggan natin ang Kanyang salita para magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon at gawin natin ang Kanyang iniuutos sa ating mga buhay. Ito po ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin at salamat po sa pakikinig, mga kaibigan. Sana po manampalataya po tayo sa ating Panginoon at tuparin natin, sundin natin yung tamang daan patungo sa kaharian ng Diyos at tamang pundasyon. Huwag na po tayong maigapos o maniwala sa maling mga akala at maling mga pamamaraan natin. Dahil ang salita po ng Diyos ay nagdudulot ng katotohanan na ang katotohanan na yan ay siya pong magpapalaya sa bawat isa sa atin. Ngayon po, mga kaibigan, ito po ang imbitasyon ng Panginoon. Sabi niya, kumakatok ako sa puso ng bawat isa sa
lahat ng tao. Kumakatok ako, I am knocking at the doors of your heart, sabi niya. At kung sino man ang magpapapasok sa akin, pagbubuksan ang Panginoon sa kanilang puso at papasok ang Panginoon, sabi niya, kakain ako, makikikain ako sa Kanya. Ano po ang gustong ipahiwatig nito? Magkakaroon ng relasyon ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At yung relasyon na yan, mga kaibigan, yan po ang pamamaraan para tayo po ay mailigtas. Ang relasyon po ang makakapagligtas, hindi po relihiyon. Kaya ito po, mga kaibigan, kumakatok po ang ating Panginoon sa puso ng bawat isa. Ang tanong, pagbubuksan po ba natin siya? Are we going to open our hearts? Ano? Tayo po ang nangangailangan sa Panginoon. Ang Panginoon mananatiling Panginoon kahit wala pong tao. Pero ang tao kung walang Panginoon ay wala pong saysay ang kanyang buhay. Kaya ngayon po mga kapatid, ito po ang paanyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siguraduhin po natin na tayo po ay may relasyon kay Kristo. Kasi delikado kung wala po tayong relationship sa Panginoong Jesus. Ay kapag hindi pa naman natin alam ang oras at panahon ng ating kamatayan, buti sana kung alam natin na ay bukas Glenda, mamamatay ka, hindi mamayang gabi, ihahanda ko na yung buhay ko, ano? Magpapatawad na ako, mahihingi na ako ng tawad sa Panginoon, hihihingi na ako ng tawad sa mga tao na baka nagkasala ako sa kanila. Kung pwede sanang ganun, at least maihanda natin before man lang tayo mamatay. Pero ang problema mga kapatid, hindi po natin alam kung kailan po mag-e-end ang ating mga buhay. At kung ang isang tao na hindi nakapagpatawad at hindi nakahingi ng tawad at namatay na siya, ay, delikado po mga kaibigan. Kaya ngayon pa lang po, siguraduhin na po natin na meron po tayong relasyon sa Panginoon. At ito po ang pagkatok ng Panginoon. Sabi niya, kumakatok ako sa pintuan ng inyong mga puso. Pagbubuksan niyo po ba ang Panginoon? Yung mga kapatid po na gustong pagbuksan ang Panginoon, pwede po bang pakitaas ang ating mga kamay? Ayan. Gusto po ba nating papasukin ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay, sa ating mga puso? Pwede po bang pakitaas ang ating mga kamay? Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya. Huwag po nating ikahiya si Kristo para hindi tayo ikahiya ng ating Panginoon. Amen? So sa mga nakataas ang kanilang mga kamay, pwede po bang sundin nyo po ang panalangin na ito? Yumuko po tayo at tularan nyo po ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong sakripisyo sa cross. Salamat po sa inyong dakilang pagmamahal. Dahil ang aming mga kasalanan ay meron pang pag-asang mabago. Salamat Panginoon, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako Panginoon sa aking mga pagkakasala. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong at nasabi ko na hindi kaaya-aya sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo din ako na magpatawad ng aking kapwa. At tulungan mo ako na magbago para po sa iyong kapurihan. Salamat, O Diyos. Isulat mo po ang aking pangalan sa libro ng buhay. Ikaw na, Panginoon, ang aking Diyos, tagapagligtas, at ikaw na, Panginoon, ang aking susundin sa lahat ng aking gagawin sa aking buhay. Salamat po, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.
bago ko po ibalik sa MC natin, ay hayaan niyo pong ipanalangin ko kayo. Salamat o God sa pagkakataong ito. Salamat sa buhay ng mga kapatid na tumanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas nila o God. We pray, Lord, na Ikaw po ang lumuhop sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-guide sa kanilang mga daraanan, Panginoon, para po sa ganon, yung pagbabago po ng buhay ng bawat isa sa amin ay maging complete po as we continue to hear your words, Lord, as we continue to obey your words, O God. Let your salvation, deliverance, and healing to every one of them, O God. Para sa ganun, Panginoon, ay mapasa kanila, O God. At Lord, kung meron man po sa kanila ang may mga nararamdaman, may mga karamdaman, Panginoon, sa kanilang mga physical, mental, at emotional, Panginoon. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang siyang magpalaya sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-heal po sa kanilang mga nararamdaman. Ito po ang aming samod na langin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you and God bless everyone. Ibinabalik ko po sa MC natin.